3 days ago, may nag-comment sa video about ditong aking smart Wi-Fi automatic transfer switch or ATS. At ang sagot ko naman ay, okay ba ito aking smart Wi-Fi ATS? Kasi yung dati kong nabili na ATS na hindi smart Wi-Fi ay nasira din yun. Pero, yung tanong ng ating viewer ay parang premonition nito kasi nasira ito kahapon at sa tingin ko mas malala pa kaysa una. Yung una kong ATS ay nasira yun after 3 months. Ito 2 months pa lang dito. Ano kaya ang problema nito? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Since the other day, hindi na nag-automatic transfer ito aking smart Wi-Fi ATS from grid to reserve power or power station tuwing umaga. Akala ko minor abnormalities lang. So kahapon ng umaga, actual ko na nasaksihan, nakita na hindi na to gumagana from grid to power station. Tiningnan ko yung aking power station, ang EcoFlow River 3 Plus, nag-shutdown siya at nakalagay na naman ang error na overloading. Sa pagtingin ko doon sa EcoFlow app, nakalagay doon sa kanyang fault history ang error na AC discharging overload protection. So meaning, sa output niya may problema. Then ang output nito ay nag-connect dito naman sa aking smart box or ATS box. Kagabi, habang ang aking system ay nasa grid power, nakakabit pa rin dito sa ATS box yung power station, yung cord niya mula sa power station dito. Then bigla lang siyang nag-trip off ang aking system. Pagtingin ko, shutdown ang aking smart breaker dito para sa AC. Then I tried reviving the system, nag-on ulit. Pero ilang sandali, nag-off ulit. Inoobserbahan ko muna, I tried reviving on and off again. Then na-notice ko na umiinit tong aking smart ATS dito. Init na init siya. Then biglang may arcing ako na narinig sa loob niya. Then nag-shutdown ang aking AC breaker dito. Nag-shutdown din yung aking power station at nakalagay doon overload. So meaning, may short dito. Kaya sabi ko, mas malala ang problema nito kaysa una kasi nag-shutdown, nag-turn off talaga both the grid breaker and yung aking power station dahil doon sa short sa loob. So, tatanggalin ko to dito at titingnan ko ang loob nito. Video na konsensya ako kasi of all the products na tinatag ko dito sa channel at pinakamabili ay itong una kong ATS na nasira din. Wala na itong auto transfer from grid to reserve. At ito na naman ngayon, ang aking smart Wi-Fi ATS ay nasira. Binuksan ko na to and initially may nakita akong sira na component na possibly siya yung reason bakit hindi ito nagpa-function. May shortage siya. So, ang gagawin ko, i-repair ko to, bibili pa ako bukas ng component, yung spare part ng nasirang component, at abangan nyo ang next video ko about the troubleshooting nitong smart Wi-Fi ATS. In the meantime, kung meron kayong katanungan, lagay dyan sa comment section. Daghang salamat tayo.